Marami pong bahagi na makikita po natin sa mga talata pong yan. Na po? May verse 25 pa palangga. Verse 25. Sama mo nga yung verse 25. Yan. Sapagkat ang sinumang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito. At ang sinumang mawawala ng kanyang buhay, dahil sa akin, ay makakasumpong niyaon. Related yan so doon sa verse 24. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. Sa dalawang talata po yan, makikita po natin, kung unahin natin yung verse 25, makikita po natin na dalawang mahalagang buhay. Ano? Yung nandyan, yung buhay sa kasalukuyan at buhay after ng buhay natin dito. Ano po? Kung alin ang pinakamahalaga, ang sabi doon. No? Diyan sa talatang 9, sapagkat ang sinumang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito. Nakukuha ba ninyo yan? Yung buhay na nandito, kung paano mo minahal yung buhay mo dito, binigyan ng halaga, lahat-lahat, nasa bahagi ng yan, wala ka ng panahon para sa Diyos. Wala ka ng panahon talaga para sa Diyos. Yun ang bahagi ng iyong kawalan. Sa madaling salita, ang labis na tawag nito, pagpapasarap. Yan, sa buhay na narito, ang batas ay kamatayan. No? Bagamat ang pagkitil sa buhay na narito, yung iyong mga bahagi ng iyong buhay na pang-sunod. No? Yung buhay na bahagi na kung saan kikitilin mo, paglimot sa bahagi ng buhay na narito, pakinabang po yan para sa Panginoon. Okay? Now, dito makikita po natin, ang sabi dyan, naghanga, desire, pagnanais. Ang sabi dyan, una, yan, pagnanais. Kadalasan, ang ating mga pagnanais ay di po naayon na po sa kalooban ng Diyos. At kadalasan din, ang ating mga pagnanais naawi po sa ating mga sarili. Na po, naapektuhan maging ang ating buhay spiritual. Yan po. Sa mga bagay na kuminsan nakikita natin halos sa pawang pangsanglibutan. Minsan may mga manampalatayang ganyan na halos wala ang panahon talaga sa Panginoon. Ganon. Wala na. No? Bawat isa po, alam po natin na mayroon po tayong paghahangad. Na po, pagnanais para sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. Ang magandang desire, pagnanais, isama mo ang Diyos una sa iyong buhay hanggang kalagitnaan at magtatapos ka rin sa Diyos. Yun. Ano po? Now, malimit pagdating po sa katagang paghahari o panguna, panghawakan. Ano po? Mga bahagi na kung saan kalimitan tayo po nangangasiwa sa ating mga buhay. Na po? Sa halip na may Diyos diyan na talaga mayroong kapangyarihan na po na siyang mangasiwa sa ating buhay, kalimitan tayo pa rin nagpaplano, lahat-lahat ng mga bahagi. May mga taong tapos na yung plano nila hanggang sa 2030. Ano po? Tapos na hindi nila alam na mamayang gabi lang, pagtulog nila, hindi na sila magigising. Kasi hindi naman sila may hawak ng buhay nila, maliban ang Diyos. Yun ang kahalagaan puro na makita natin. Now, paghangad, pagnanais. Ito po ay naganap na po, maging sa pasimula pa lang ng sanglibutan. Wala pa ang lahat ng bagay. Naganap na po yung tinatawag na paghangad. Pag tinignan natin sa Isaiah chapter 14, andyan po, ang unang naghangad, may pagnanais.
Ayan. 12 to 15. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Opo ako sa ibabaw ng mga bundok at tagpuan ng mga Diyos na malalayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. See? Ngunit anong nangyari? At nahulog ka sa daigdig na mga patay sa kalalimang walang hanggan. Nakita niyo? Ang tinutukoy po rin dyan, walang iba ang may-ari ng sanglibutan ngayon. Si Satanas, si Lucifer. Isa siyang dating anghel ng Diyos, pamunahin na anghel ng Diyos. Choir master, siyang nangangasiwa lahat doon. Tinatawag na anghel na pinakamayaman, pinakapogi, pinakamatalino, pinakamabango. Pero nagkaroon siya ng inggit sa Diyos. Gusto niya pantayan ng Diyos, sabagay dalawa siya ng sarili niyang luklukan. Kapantay ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, ibinaba siya. Sa verse 11, balikan mo nga. Sa verse 11, makikita natin dyan yung kanyang kinasadlakan. Ayan. Nooy pinararangalan ka ng tugtog ng alpa, ngayon narito ka na sa daigdig ng mga patay. Uod ang iyong kinihigaan, uod rin ang iyong kinukumot. See? Yun po yung kanyang kalagayan ngayon. Kaya hindi na mga nakalagayan sa impyerno. Yung mga taong walang Kristo, mga taong hindi nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, ganyan din ang kalalagyan. Uod. Na hindi namamatay, apoy na hindi namamatay, ang sabi ng Mark chapter 9. Now, sabi po dyan. Then, kasunod po niyan, narito rin po yung isang tao. Kauna-unang tao sa buong mundo. Andyan po yan. Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Ang sabi niya, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kabalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa oras na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Okay? Dalawang lang yan. Verse 17. Okay? Ito po, patungkol naman kay Adan at kay Eva. Yung bahagi ng kanilang pasimula na iminulat sa kanila ng Diyos na dapat nilang galawin. Lahat, ang sabi ng Diyos, mapapakinabangan nyo, pwera lang yung kaysa-isa. Isipin nyo, libo-libo yan, na bungang kahoy na nandyan sa harden. Binigay sa iyo na mayroong kalayaan, makakain mo lahat. Yung pang kaysa-isa, natanim sa kalagitnaan, na pinagbabawal sa oras nilang kainin, walang salang sila ay mamamatay. Yun ang doon ng Diyos. Pero sabi ko nga, dahil palibasa yung mga unang tao, hindi pa nila nakikita yung isang larawan ng isang patay. Hindi pa nila nakikita yung bahagi ng karanasan ng namamatayan. Kaya hindi nila alam siguro yung lalim ng kahulugan ng kamatayan. Sa kabila nito, sabi dyan sa Genesis chapter 3, verse 1 to 5, pag tinignan po natin, andyan po. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang, anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin na ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon,
Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, nihihipuin man ang bunga nito, kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Okay? Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang niya ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo magiging parang Diyos. Pansinin niyo parang Diyos. At malalaman ninyo ang mabuti at masama. Nakita niyo yung katayo ng tao? Yung kanyang pagnanais, yung kanyang pag-angat, hindi siya kontento sa lahat ng bahagi na binigay sa kanya ng Diyos. Yung kanyang pinakananais, kunin ang bahagi ng katayuan ng Diyos. Kaya magiging parang Diyos. Yun ang sabi ng demonyo, ni Satanas, na nagpormang ahas. So, sa verse 6, makikita mo nandiyan, karugtong, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Yan na po, yung flesh. Last of the flesh. Naisip din niya nakahanga-hanga ang maging marunong. Okay? Kaya nandiyan yung pride. Proud ang tao, pride. Kaya't pumita siya ng bunga at kumain ito, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nakikita niyo yung mga tukso? At nakita ng babae, yung mata mayroon na. See? Andyan na yung mga tukso. Kaya minsan nagagamit. Bakit ito? Alak lang. Alak lang kailangan dyan sa kalendaryo. Bakit may babae pang hubad? Di ba? Yung mga dyaryo nung araw, makikita mo andun ang mga balita, mga front page. Pero ang laki ng babae nakahubad sa harap ng dyaryo na wala namang relasyon sa kwento. See? Andyan yung last of the flesh, yung pride of life, andyan po. Yung kanyang pagnanais, makipantay sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, sa verse 6, nahubad ang kawalan. 7? May 7 pa ba dyan? Tingnan mo. Okay, wala na. Okay. Nahubad yung kawangisan po ng tao mula sa Diyos. Ganda po ng ating katayuan ng araw. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating anyo. Hindi siya kontento sa ganitong katayuan. Ang tao sana walang kamatayan. Ang tao sana walang kahirapan. Ang tao sana walang pagputi ng buhok. Ang tao sana walang pagkalagas ng ngipin. Ang tao sana walang magiging kalbo. Ang tao sana hindi maghahanap buhay. Lahat-lahat ng kagandahan ipinagkaloob sa kanya dahil ay ito ang kalagayan din ng Diyos. Pero miniti ng tao, mas ninais niya, kinangad niya, yung bahagi ng pagiging hiwalay sa Diyos. Kaya sabi niya, nahubad ang kawangisan mula sa Diyos. 1:8:44, ito po yung ating katayuan ngayon. Yan na po. Dati ang Diyos, ang ating Ama, pagbagsak ng tao sa kasalanan, kagad-agad ang dyablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, natural. Nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. See? Kaya napahamak ang mga taong ito dahil sa kanyang kasinungalingan. At ito po yung nakaka-overpower sa buong sanglibutan ngayon. Lahat na makikita po natin dyan, mga kaguluhan, corruption, ngayon, lahat-lahat, impeachment, lahat ng yan, mga kaguluhan natin sa mga ibang bansa, lahat ng yan, mayroon pong pasimula. Sapagkat may Diyos po ang sanglibutan, walang iba kundi ang dyablo. Nahubad yung ating kawangisan. Kaya nga sinabi, isang sinungaling. See? Tanungin natin sarili natin, labas ba ako dito? See?
Hindi ba ako nakakaranas magsinungaling? Pag nagpataas ako ng kamay, sigurado. Pag nagtaas kayo ng kamay, number 1 kayong sinungaling. Hindi ba? Ganito, yung bahagi. Ikalawa, nahubad yung buhay na walang hanggan. Ano po? Sayang. Ganda ng ating katayuan. No? Wala na sa tayong daranasing may malulungkot. No? Kapag ka namatay yung isang sa pamilya natin. No? Pero dito, tinutukoy dito, pagkabulok at yung bahagi ng ating buhay spiritual. Pagkahiwalay sa Diyos, kaparusahang walang hanggan. Ano po? Romans chapter 5 verse 12, sabi diyan, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Okay? Totoo ba? Mali. Kahit yung buntis na ina, doon pa lang sa kanyang tiyan, turo, anak, pag lumabas ka sa tiyan ko, huwag kang mga away, ha? Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang gagawa ng anuman. See? Pero paglabas niyan, parang kabayo. Pag bata pa siya, hindi pa niya alam manipa. Pero pag lumaki na yan, maninipa talaga yan. Ganyan ang tao. See? Likas. Pumasok ang kasalanan sa isang tao. Hawa-hawa ang lahat. See? Lahat sa ibang Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. So, kapahamakan ang tungo natin lahat. See? Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi aabot sa pamantayan ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po. Ano po? Now, Roma 5:12, ang sabi diyan, para makita po natin. Ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Maaaring sabihin mo, Pastor, hindi naman ako ganun. Ha? Since na maliit pa ako, tinuruan ako ng magulang ko. Maging maayos, maging tama. Pero makasalanan ka pa rin. No? Lahat ng gawa na hindi matuwid, kasalanan. Ano po? Yan. Now, ano pa? Sabi diyan, lost forever ang reward ng malaking pagnanais o pagkakasala. Ano po? Romans 6:23. Yan po. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, Roma, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Amayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kamatayan, ito po yung patutunguhan natin lahat. Yung kabayaran ng kasalanan. Lahat tayo naka-inbound sa bahagi ng kamatayan. Yan ang kabayaran ng ating kasalanan. Pero meron pong namatay sa atin. Ang sabi diyan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. See? Merong Diyos na nagsalaman para ganapin ang bahagi ng ating kaligtasan. Ano po? Okay. Sabi diyan, dahil sa maling pagnanais ng tao, patay ang tao sa kanyang relasyon sa Diyos. See? Patay ang kanyang katawan. Minsan, kala natin, buhay patay na ganito, pero ang totoo lang, hindi mo hawak. Wala kang garantiya sa buhay mo kung kailan katatagal. Ha? Hindi mo pwedeng patutuhanan ng buhay mo
2000 ganito, buhay pa ako. Ako naman, aabot pa ako ng 90. Di mo hawa. Walang garanti ang buhay mo. Dahil mamamatay ka. Ano po? So, kalwalhatian, ang sabi diyan, forever. Patay ang kanyang relasyon sa Diyos, patay ang kanyang katawan, patay rin ang kanyang kaluluwa. Okay? Pakatandaan po natin, kung wala ang Diyos sa ating mga buhay, tayo po'y patay. Ano po? Sa ating kaugnayan sa Diyos. Pag wala ang Diyos sa ating mga buhay, patay po tayo. Kaya nga sabi ng Biblia, kaya kailangan ikaw may panganak na muli. Maganap muli sa buhay mo yung kapanganakan sa spiritual. Kasi sa katawan mo, wala ka na talaga. Patay ka na sa harap ng Diyos. Pero meron ngayon, pag-asa ang tao, kinakailangan ikaw ay may panganak na muli para ka makabalik sa Diyos, kapanganakan sa spiritual. Ano po? Ang sabi diyan. Ano po? John chapter 3, verse 6. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ito ang dapat maranasan ng tao. Yung panibagong kapanganakan. Kasi sa nature natin, sa buhay na ito, wala ka nang pupuntahan. No? Nakatuka ka na sa kamatayan. Ano po? Now, kaya nga kailangan, sabi diyan, maranasan mo ang kapanganakan muli. Okay, ikalawa. Mayroon pang natitirang 3 kondisyon po rito. Ano po? Pagkatapos ng pagnanais, ang iyong pag-aangad, ano po, sa buhay na ito, mayroon pa rin. Once na nagkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon Jesucristo, magkakaroon ka ng 3 bahagi na tinatawag nito, ano po? Yung deny yourself. Anong tawag nito? Tanggihan mo. Tama ba yan? Kitlin. Patayin mo yung sarili mo. Ang sabi diyan, deny yourself. Itakwil mo ang iyong sarili. Sino pong tao kaya na hindi nagmamahal sa kanyang sarili? No? Meron ba? Yan, yung mga adik, pag high na, dami ng hiwa-hiwa sa kanilang sarili, sa tiyan. Ano po? Deny yourself. Pagkatapos, pangalawa, pasanin mo ang iyong cross. Carry your cross. Pangatlo, sumunod ka sa akin. Okay? Deny yourself. Ano po? Paano po natin i-deny ang ating mga sarili? Minsan, alam natin kung gaano natin kamahal ang ating mga sarili. Pinakakain mo ng masarap, di ba? Pinaliliguan mo, pinainom mo ng vitamin, pinatutulog mo, dahil mahal natin ang ating sarili. May mga tao rin ang pagmamahal nila sa kanilang sarili, mali. Ano? Minsan, kahit bawal sa kanila, basta masarap sa kanilang panlasa, no? Bibigay nila talaga. Di ba? Kahit sinasabi na mga, bawal sa'yo yan, bawal sa'yo yan. Pero ibibigay mo dahil masarap sa iyong panlasa. Yun. Kaya ganun niya kamahal kanya sarili sa halip na ikamamatay, pero patuloy niyang ipagkakaloob ang bahagi ng pangangailangan dahil mahal niya ang kanyang sarili. Ano po? Likas po ang pagiging makasarili. Ano po? Naalala ko nung araw sa ICAA, mayroon po dyan na wala na ngayon. Wala nang pari ngayon dyan, ano? Yung mga Espanyol. Nung araw, mayroon paring Espanyol dyan. Ni Clemente. Kung tawagin nila, Father Clemente. Ano po? Pag-recess,
takbuhan kagad yung mga lalaki doon sa tapat ng SAA. May bahay dyan, may tindahan dyan. Tindahan niya ng janitor. Janitor sa SAA rin. Ano po? Pagkatapos, ang gagawin ng mga lalaki, pausok ng sigarilyo. Yun lang time nila eh. Takbo kagad sila doon. Hindi, sigarilyo na. Naging bantad na yan. Maging sa pagkaalam ng pamantasan, ng swilahan. Kaya sabi ng pare, walang magsisigarilyo. Bawal magsigarilyo. Sabi ng pare sa kanya mga estudyante. Sabi niya ganyan. Sumagot yung mga estudyante, bakit kayo, Father? Nagsisigarilyo rin. Sabi niya ganyan. No? Sumagot yung mga estudyante, do what I say, but do not do what I do. Gawin ninyo ang ipinag-uutos ko, pero huwag niyong gagawin yung ginagawa ko. Tama ba yun? Ha? Yun po yung tinatawag na makasarili. Na po? Okay. Kwento tayo. Ito, kwentong sunog na. Pero para sa kapakinabangan ng lahat, merong isang sakristan na nakahukay ng isang baul na kayamanan. No? Pagkatapos, unti-unti niyang hinakot pauwi sa kanilang bahay. Nung nandun pumunta siya sa kanilang parokya, sa kanilang pare, father niya. Pagkatapos sinabi niya sa father niya, Father, mayroon pong taong nagtatanong. Nakahukay siya ng kayamanan, pero hindi niya alam kung anong gagawin. Ano daw po yung dapat niyang gawin sa nahukay niyang kayamanan? Sumagot yung pare, ang sabi ng pare, sabihin mo sa kanya, hindi niya sinabing siya, sabihin mo sa kanya, hatiin niya sa 3. Yung unang parte, ibigay niya sa simbahan para man sa mga nagtatrabaho sa simbahan, naglilingkod sa simbahan. Ang ikalawang parte, sabi niya, ibigay niya sa mahihirap. Yan. Ang ikatlong parte, sa kanya, kasi siya nakahukay. Ayun na. Pag-uwi niya na bahay, sinimulan na niya hatiin. Ang sabi ni Father, yung unang parte, ibigay sa simbahan, para naman doon sa naglilingkod sa simbahan. Sabi niya, ako naman sakristan. Sa simbahan din ako nagtatrabaho. Sa simbahan din ako naglilingkod. Di akin ito. Yan. Pangalawa, ang sabi niya, sabi ni Father, yung pangalawa, ikalawang parte, sa mga mahirap. Abay, hindi naman ako mayaman. Mahirap din ako. Kinuha yung tumbok na para sa mahirap, kanya rin yun. Ang ikatlo, sabi ni Father, yung bahagi ng ikatlong hati, para sa nakahukay. Ay ako nakahukay, akin din to. Yun po ang sinasabing makasarili. Ano po? Kaya dyan, pinakikita po dyan sa bagay na ito, kitlin mo, patayin mo, limutin mo ang bahagi ng iyong mga pansarili. Ano po? Now, ipinakita po ng ating Panginoon Kristo ang ehemplo ng bagay ng buhay na hindi makasarili. Ephesians chapter 2 verse 5, sabi diyan, magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo Jesus din naman. No? Yung kanyang kaisipan. Sabi diyan, yun. Magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo Jesus din naman. Ayan na po ang kanyang, ano po dyan. Kaisipang paglimot, pagpapakumbaba, pagtakwil sa kanyang sarili, sa kanyang katayuan, sa kanyang kalikasan, sa kanyang kalwalhatian, ng lahat ng yan. Hinubad niya para lang pumasok sa laman ng tao. Okay? Yan. Hindi yan malangga. Pilipos. Okay na. Sa Pilipos 2, chapter 6, verse 8,
6 na 6 hanggang 8. Wala ba dyan? Wala. Okay. Ang talata dyan, bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinanghawakang makipantay sa Diyos, hinubad niya ang kanyang katangian, kalikasang pagka-Diyos, at nag-anyong tao. Pumasok siya sa laman ng tao. Kaya sinabi ng 5, magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo Jesus naman, na bagamat siya ganon, ang kanyang kalwalatian, hinubad niya ang lahat ng ito, at nag-anyong tao. At naging mas mababa pa sa tao, ang kanyang kinuha, yung tinatawag na alipin. Yun. Yung kanyang pagkitil, yun ang sinasabi doon. Yung bahagi ng kanyang sarili. Naging tao po siya. Hinubad niya yung kanyang kalwalatian, ang kanyang pagiging Diyos, Espiritu, at pagkatapos pumasok sa laman. Yan po. No? Kaya sabi yan, taong-tao po siya. Napagod, nauhaw, ano pa, nagutom, ano po, umiyak. Namamatay si Lazaro, umiyak siya. Naranasan niya ang umiyak. Ano po, tinukso, nasaktan, at namatay. See? Para sa atin. Pinasok po niya yung buhay na walang-wala. Okay? Hindi niya pinili magkatawang tao sa loob ng mensyon. Sa loob ng kaharian. Mas ninais niya panganak sa sabsaban. Doon sa lugar na mga mahirap. Kaya sabi doon sa Lucas 9, no? Talatang 57, 58, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, may tahanan. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. See? Nakita niyo kanyang buhay? Na po? Marami siyang dapat inalis sa kanyang sarili para lang matupad ang bagay ng kanyang misyon, ang mailigtas ang bawat isa sa pamamagitan ng kanyang pagkakalob ng kanyang buhay. Na po? Now, kaya makikita po natin yung kanyang pananalangin. Sa John chapter 17 verse 5, ito po yung kanyang pananalangin sa kanyang ama. Ang sabi niya, Ama, ibalik mo sa akin yung karangalang taglay ko, wala pa ang lahat ng bagay. Karangalan na yung kanyang kadiyusan. Yung karangalan na yung kung anong mayroon siya na katulad ng kanyang ama. Nako? Ibalik mo sa akin ang karangalang taglay ko. Sa piling mo, wala pa ang lahat ng bagay. Okay? Yun ang kanyang kadiyosan. Diyan ba? Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatian. Ang karangalan, kaluwalhatian. Taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanglibutan. Ando na yung kaluwalhatian yan bilang isang Diyos. Ano po? Ang naging problema, pagkatawang tao niya, ito lang, pineryon na doon. Ng mga naniniwala si Kristo, tao lang. Hindi na nila pinaniwalaan yung kanyang kalikasan bilang isang Diyos. See? Now, so ang panawagan pong ito ng ating Panginoon si Kristo sa talatang ating binasa, hindi lang po ito tumutukoy sa kanyang mga alagad. Ha? Tumutukoy po ito pangkalahatan sa lahat ng mga mananampalataya. Kung gusto mong maging alagad, sumunod ka. Kalimutan mo yung sarili mo. Pasanin mo yung iyong cross. At saka sumunod ka sa akin. Kahirap. 3 kondisyon. Napakahirap. Na po?
Ang bawat isa ay lehitimong tagasunod ni Kristo. Okay? Kaya sabi na ng Pilipos 1:20, ang aking pinakananais, huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Mayroon po tayong kanya-kanya. Now, sa bagay ng ating kaugnayan sa Panginoon, ano ang ating pinakananais sa ating buhay, sa ating kaugnayan, sa ating Panginoon Kristo? Okay? Ito ang dapat. Kung paano tayo nagkakaroon ng pagpaplano sa buhay natin na narito, dapat magkaroon din tayo ng pagpaplano sa buhay natin na para sa Panginoon. Yan po magiging po ron. Ang sabi dyan, makakaya-kaya nating itakwil ang ating mga sarili upang may taas natin si Kristo. Ano ba? Ano ba yung mga bagay na labis nating minamahal? Na mga bagay na ito, nagiging hadlang ng ating kaugnayan sa Panginoon. See? Yun ang dapat mga bagay na dapat alisin. Ano ba? Kaya madalas na nag-i-invest po tayo sa mga bagay na pangwalang hanggan. Yun na nagiging problema po ron. Ano ba? Dito natin inilalagay ang ating mga sarili, ang ating buong panahon. Lahat-lahat, na po, pagkatapos ka nagkabulilyaso, yun, ang para sa Panginoon, yung bulilyaso. Ano po? Ano natin? Ikatatlo, ang sabi diyan, pasanin mo ang iyong krus. Kadalasan po, makakarinig tayo ng ganitong pananalita. Yung asawa ko, pasan krus talaga ako sa lasinggero kong asawa. See? Pasan krus ako talaga sa anak kong adik. Pasan krus ako talaga sa biyanan ko. See? Dito siguro, wala tayong biyanan na ano, yung lahat ng kilos mo nakikita. Yung lahat ng oras mo, naka-record. Pagkatapos andun na yung tinatawag na pagbuy-buy sa'yo. Di ba? Naalala niyo yung babaeng nagsunog ng kanyang mga anak? Nakatagpo siya ng mabait na biyanan. Sa halip na makatuwang niya. Yun pa ang naging dahilan para itulak siya sa bahagi ng kapahamakan. Ganon, pasan krus. Cross. Ano ba ang simbolo ng cross? Pag sinabi mong cross, pasanin mo ang iyong cross. Ano ba ang simbolo ng cross? Ano po? Pagkaraniwan yan sa Roma, pagka nakakita ka. Kasi silang umimbento niyan ng cross. Tuwang-tuwa sila diyan kapag nilalagay nila mga makasalanan at pinako sa cross. Tuwang-tuwa sila kasi matagal mamatay. Nakikita nila naghihirap. Tuwang-tuwa sila niyan. No? At doon, kapag ka nakita na ang taong nagpapasa ng cross, alam na lahat na ang taong yan mamamatay. Ang taong yan makasalanan. Ano po? So, ang cross, makikita po natin, ayan, sementeryo. Di ba? Napakaraming cross sa sementeryo. Ang cross para sa patay. Hindi doon sa pagbukas mo ng bagong umuusok pa yung bagong sinaing. Tapos magsasando ka, lalagyan mo pa ng krus. Kaya nga, alam niyo yan? Kaya kumakain ka para ka mabuhay, tapos lalagyan mo ng krus. Gusto mo ng krus, pumunta ka sa sementeryo, makikita mo dyan, napakarami. Palatanda ng kamatayan, nagtagumpay na doon sa buhay ng taong yon. Yan ang krus. Pasanin mo yung krus mo. Ibig sabihin, nakahanda kang mamatay para sa Panginoon. Yan ang ano doon. Hindi maalwan. Hindi masarap. Nandyan lahat sa bagay ng krus na yan, ang lahat ng pag-uusig, lahat ng bahagi na hindi magandang pangyayari sa buhay mo. Kaya makita mo, pagkatapos na ipako ang ating Panginoon Kristo, may tumagal ba sa kanyang mga alagad? Pag inisa-isa mo yun, lahat yun, makikita mo. Si Pedro, ipinako sa krus. Katulad na Kristo,
Nirequest niya itaob. Kaya ang ulo niya nasa ilalim. Yung kanyang kapatid na si Andres, inali, hindi pa ako, tinali sa nakaikis na ganyan. Sige ang haplit ng latigo. Yun ang kanyang kinamatay. Pero inabot pa siya ng 2 araw. Tapos sige ang preaching niya. Andun nakabantay yung mga nagpapahirap sa kanya. Namatay siya sa hirap. See? Walang tumagal. Yun ang bahagi ng cross na kung saan gagamitin mo sa bahagi ng paglilingkod mo at kaugnayan sa Panginoon. Maraming sisira sa iyo. Maraming mag-uusig sa iyo. See? Pero huwag kang gaganti. Yan po. Hindi maalwan ang cross. Pasanin mo ang iyong cross. See? Ang gaganda ng mga lagay ng mga mananampalataya ngayon. Kumpara kung ilalagay natin dito. Kaya ba natin ito? Ipasok ang ating mga sarili sa ganitong katayuan. Kasi, pasanin mo. Sabi dyan. Kaya nga Pilipos 2:8, nagpakumbaba siya, ang ating Panginoon, at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Masinin nyo, pati yung huling talata, pinakadiin-diin kung anong uri ng kamatayan. Pinasok niya yung kamatayan. Maging ito man ay uri ng kamatayan sa krus. Pinakamarumi na uri ng kanyang kamatayan. Sapagkat nilalagay dito, talamak ng mga makasalanan. No? Yan. Now, lagakan ng mga nagkasala. Yan po yung cross. Kaya makita po natin yung mga simbahan ngayon, di ba? Palatandaan naman yon ng pagka-Kristyanismo. Makikita mo, wala mang mga images dyan, pero yung bahagi ng simbahan, mayroong simbahan sa tuktok. Di ba? Ganyan. Pero ang kadalasan kasi, mga katedral, malalaki, ganyan. Ang mga pumapasok dyan, masasabi mong Kristiyano, pero walang Kristo sa puso. So, yan. At sa kanila, relihiyon. See? Basta ipahayag lang nila, ang relihiyon, ito yung tinayo ni Kristo yung sa amin. Yan. Yan, ito ang unang kaunano ang itinayo. Ganon. So, ilalaban nila yon sa kanilang paniniwala. Yan. Ganon. Lalagyan ng cross, ganyan, palatandaan na yun ay isang Kristiyano. Pero ang totoong Kristiyano, yung merong Kristo sa puso. Kaya ka tinawag na Kristiyano dahil mong karelasyon kay Kristo. Kaya ka tinawag na Kristiyano, kasama ka na ipinako ni Kristo. Hindi mo naramdaman yun. Hindi mo. Ang yung spiritual, meron kang katiyakan. Nakasama kang ipinako ni Kristo. Ang sabi diyan? Romans chapter 6. Ito yung ano natin na ito. CSY, CMI, hindi ito relihiyon. Hindi po ito relihiyon. Tandaan po nyo, hindi po ito relihiyon. Christ the Savior nyo, hindi po ito relihiyon. Kundi kalipunan ng mga mananampalataya na kasama ni Kristo sa kanyang kamatayan. See? Kayo yung papasok dito para maging membro at para maging mapapahama ka. Kasi walang pangalan nito. Walang ganitong napako sa krus. Walang relihiyon na napako sa krus na kasama si Kristo maliban ang kanyang sarili. Hindi relihiyon ito. Kalipunan na mga mananampalataya na kumilala kay Kristo na kasamang ipinako ni Kristo. Roma 6, talatang 6 hanggang 7. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus. Kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. Pansinin ninyo upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. Pinako yan, kasama yan. No? Nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kasamang namatay na yun yung kasalanan mo. See?
sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. See? Pag sumampalataya ka sa Panginoon Kristo, kasama kang ipinako ni Kristo sa krus. Kasama yung kasalanan mong ipinako doon. Wala na yung kasalanan mo. See? Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5 verse 17, ang sinamang na kay Kristo ay bago. See? Wala na yung kanyang dating mga bagay. Yung binago dito, yung panloob na ipinakong kasama ni Kristo. Kasi, ang dami dyan, nagpapakahirap, magsusugat ng likod. Nagpapalo, pinadudugo para makita ng maraming dumudugo. Hindi yan. Yung ipinako sa atin, yung ating panloob, na kung saan, yun po yung alipin ng kasalanan. See? Nung ipinako tayong kasama ni Kristo, patay ka na sa kasalanan. Kasi, anong ibig sabihin ng patay? Wala nang puwersa yung kasalanan na kumubabaw sa iyo, umalipin sa iyo, sapagkat patay na yan kasama ni Kristo. Nakita natin, tinubos na ni Kristo. Kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao. Kasi sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Panloob. Pag bago yung panloob mo, bagong spiritual mo, susunod ngayon, yung lahat ng kilos mo, kaisipan mo, damdamin mo, pag-iisip mo, lahat puro bago. Why? Patay na yung dati. Pag gumawa ka ng bagay, wag. Hindi na yan bagay sa'yo. Kaya sinasabi yan, bago. Si Kristo lang. Hindi sinabi niya kung sino mang nasa ganitong relihiyon, kung sino mang nasa ganito, no? Hindi. Kung sino mang na kay Kristo ay personal na relasyon, personal na kaugnayan doon sa namatay sa krus. Nakukuha ba natin? Nako? Now. Now. Kaya kung minsan makakita po tayo, ang daming mga simbahan, Kristiyanong matatawag, pero mga pumapasok dyan, papasok, banal lang, ilang oras na nandun. Hindi sila makasigarilyo doon sa loob. Hindi sila makainom. See? Sila makainom. Paglabas nun, balik sila sa dating buhay. Di ba? Ganon sila. Naalala ko yung kwento bang katatawanan. May nagsindi, kabataan, ng sigarilyo sa maraming kandila sa simbahan. Maraming kandila yan eh. Doon pa nagsindi ng sigarilyo. Nagulat. Sabi niya, pare, ito na ba yung panahon ngayon? Sabi niya ganyan. Sabi niya, yung bata, sabi niya, nakita niya, binatilyo, nagsindi ng sigarilyo doon sa harap. Sa gulat ko, sabi niya, nabitiwang ko yung hinahawak ko. Sabi, nagtanong naman yung anong hawak mo? Sabi niya, red horse. See? Taglay pa rin yung pagnanais na laman kahit na nasa loob ka. Naalala ko, nasabangan ako eh. Gagawa ko ng bahay. Tapos may dumaan. Pribado yung dumaan. Hindi ko kilala ang pangalan. Ngayon, pinakilala niya sa akin yung kasama niya. Yung kasama niya, katayong ganyan, yun na eh. Yung niya, hindi matibay yung kanyang tayo. Tapos, umaalingasaw siya. Totoo yan. Totoo yan. Sana mapanood nila ito. Maalingasaw siya. Grabe. Hindi man lang naligo. Sabi niya, Pastor, si Father. Gulat ako. Si Father. Batang-bata pa siya. Pero mga edad 20, 30 pa lang ganyan eh. Si Father ganito. Ayoko nang banggitin yung kanyang pangalan. Kahiya-hiya. Si Father. Kaya sabi niya, pasensya na, Pastor. Yun din nagsasalita, nagpakilala. Pasensya na kasi ordination niya kahapon. Kaya hanggang kagabi, happy-happy kami lahat. Yun.
Happy-happy nila. Si Father pala, inordinahan na. Hindi pa man nakakatayo sa pulpito, pero gano'n ang itsura. Ha? May hangover pa. Totoo yan. Sana mapanood nila ito. Ha? Grabe. Yun ang bago. Makita natin. Walang pinagbago kasi walang naganap na pagbabago sa loob na tinanggap kay Kristo. Okay? Yan po. Yan, simbahan, makita may krus. Puro krus, lahat may krus. Pansinin nyo dyan, mga pumapasok dyan. Paglabas, yun pa rin ang buhay nila. Banal lang, sa oras na nandun sila sa loob. Pasalamat tayo sa Panginoon, iilan lang tayo. Pero pag-uwi mo, alam natin itong buhay mo na kay Kristo pa rin. Okay? Binago na. Ano po? Hindi tayo alipin ng sanglibutan ng kasalanan. See? Isipin nyo, tignan nyo. Pumunta kayo sa National Bilibid Prison na Muntinlupa. Ilan dyan? Pagkatapos pumunta kayo sa mga city jails. Lahat ng city jails. Bawat syudad may city jails yan. Problema nga nila ngayon, paano nila pakakanin yan? Paano nila bigyan ng magandang lugar? Kasi ginagalis na, nagsisiksikan lahat. Ang iba nagkakaroon na ng sakit sa baga. Sobrang wala nang ihangin. Siksikan na sila lahat. No? Milyon yan. Lahat ng mga yan. Punta ka sa Bilangguan, milyon yan. Pero mga Kristiyanong tawag yan. Okay? Punta ka sa mga city jails, milyon yan. Pero mga Kristiyano yan na tinatawag. See? Pumunta ka sa mga correctional, sa mga bilangguan ng mga babae. Milyon din yan. Ganon din ang buhay nila. Pumunta ka sa rehabilitation center, yung mga adik na pinagagaling dyan. Pumunta, milyon din yan. Mga Kristiyano yan na tinatawag. See? Pumunta ka sa mga bear house, pumunta ka sa mga red house, at sa iba't ibang panig. Pumunta ka sa mga pasugalan, nasa website. Ang website natin ngayon, Kuidaw. Libo-libo na, mga sugarol dyan. Ha? Libo-libo. Mga sugarol dyan. Lahat ng yan, mga Kristiyano. See? Kristiyano matatawag. Pumunta ka ngayon, lumabas ka sa mga yan. Lumabas ka ngayon dito sa sanglibutan. Bilangin mo dito yung mga adik, milyon. Bilangin mo dito yung mga sugapa, milyon. Bilangin mo dito yung mga sugarol, milyon. See? Lahat-lahat ang mga gumagalaw dyan. Milyon-milyon yan. Pero lahat ng yan, Kristiyano na matatawag. Payag ba kayo? No? Mga Kristiyano sila, pero alipin sila ng kasalanan. Mga Kristiyanong walang Kristo sa kanilang puso. See? Kaya kahit anong gawin, hindi mababago. Sa kabila patong-patong man ang relihiyon nila, hindi mababago dahil walang Kristo sa puso. Ano po? Now, ikalawa, pagpasa ng cross. John chapter 16, verse 33. Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, pakikipag-isa, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanglibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Sufferings, pagdurusa, yung nandito sa sanglibutan, yung ginagalawan mo, habang pasan-pasan mo ang cross na sumusunod kay Kristo. Ano po? 1:35, 1 Timoteo chapter 3 verse 12. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo, Jesus ay daranas
ng mga pag-uusig. You see? Yan po. Kaya makita natin, yung bagay ng pagpasya at pagsunod sa Panginoon Kristo. Na po? Kaya nakahanda po yung ating mga sarili sa tinatawag na kalagayan na roon sa atin, mga pag-uusig, kasakitan, na po? Pag-aglayan ng tao, pag-iwas ng tao. Ano po? Yan ang kapag minsan anak ka na ng Diyos, iwas na silang makisama sa iyo. Iwas na sila. No? Hindi ka na kaibigan ng sangdibutan. No? Panguli, sumunod sa akin. Kadalasan tayo pa rin po ang nasusunod sa ating mga sarili. Tayo pa rin ang nag-aari sa ating mga sarili. Ano po? Tayo pa rin nasusunod. Ibalik natin sa mga unang tao na kinuha ng ating Panginoon Kristo. Matthew chapter 4, verse 18 to 22. Pansinin po ninyo yung mga sumusunod ng araw. Minsan naglalakad si Jesus sa tabing lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat, hanap buhay. On the spot, naghahanap buhay. Sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkakapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Pansinin niyo yung mga bagay na mahalaga sa kanilang mga buhay. No? Yung kanilang hanap buhay, yung kanilang sangkap sa hanap buhay, yung bahagi ng kanilang mga pinundar na para maging pagkakitaan. Lahat ng yon, on the spot, naghahanap buhay sila. See? Pero lahat ng yon, tinalikuran nila nung tawagin sila ng Panginoon. Ito po yung pagsunod. Wala kang anumang katanungan. Wala kang anumang reserbasyon para sa iyong sarili. Wala kang anumang iniisip na tatalikuran. Kundi ang nakikita mo, yung bahagi ng iyong susundan. Sapagkat siya ang magpupuno ng lahat ng iyong tatalikuran. See? Siya ang maglalagay ng mga bahagi ng pagpapala sa lahat ng mga bahagi ng responsibilidad na iyong tatalikuran. Si Pedro, mayroon siyang pamilya. See? Maraming bagay na responsibilidad. Wala silang tanong, Panginoon, paano yan? Ha? Abay, 5-6 yung anak kong pinag-aaral. Pag ako sumunod sa'yo, paano na lang sila? Paano na lang ang pangangailangan sa pang-araw-araw? Pansinin yung mga yunaan. Yung lahat na mga question mark, ipinagkatiwala nila sa ating Panginoon Kristo. Dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, noon din, iniwan nila. Ito rin dalawang magkapatid, si Juan at si Santiago. Ano po? Pagkarinig nila, naghanda sila doon kasama yung ama. Iniwan nila yung kanilang ama na matanda na. Sumama sila sa ating Panginoon Kristo. Kaya makikita po natin, Marcos, kabanatang 10, talatang 28 hanggang 30. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita,
ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating, magtatamo sila ng buhay na walang hanggan. Kapalit ng bahagi ng kanyang pagtalikod, higit na magandang kalagayan. Ano po? Nasabi dyan, pagsunod sa Panginoon ay kahandaan ng pagtakwil sa sarili, pagpasa ng sariling cross, at labis, ano po, na yung labis na pagpapasa sa buhay na narito, ano po, nawala, ano po, lahat ng ito iiwanan mo para sa iyong relasyon sa Panginoon. Kaya nga sa verse 25, ang labis na pagpapasasa sa buhay na narito, ang batas nun ay kamatayan. Bagamat ang pagkitil ng iyong buhay sa mga bagay na narito, ang batas ng buhay na para sa Panginoon. Nakukuha po ba natin? Yun po ang kinakailangan. 3 bagay na mahalaga. Na po? Takwil mo ang sarili. Pangalawa, pasanin mo ang iyong cross. Pangatlo, sumunod ka sa akin. Pagpalain po ng Panginoon kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po. Ialain mo po ang aming mga sarili, Panginoon. Kung paano, Panginoon, ang mga katotohanan ng Diyos, makita po sa aming mga buhay. Tignan mo, Ama, ang mga bagay, Diyos, na nagiging hadlang. Mga bagay, Panginoon, na kung saan umaakay na mga aming sarili, na nawawalan kami, Panginoon, ng aming mga panahon, oras, maging sa bagay, Diyos, ng aming mga ninanais. Nang lahat na ito, nagiging hiwalay, Panginoon, para sa iyo. Aming dalangin, Panginoon. Nawa, O Diyos, makita po namin ang kahalagaan, Panginoon, ng mga bagay na ito, na kung paano namin itakwil. Yung mga bagay, Panginoon, na labis na minamahal namin, na nagiging hadlang ng aming relasyon para sa iyo. Pasanin ang aming sariling cross, mga pagdurusa, kasakitan, lahat ng mga bahagi ng aming buhay, paglilingkod. At bigyan mo kami, Panginoon, ang mga bagay, O Diyos, na kalakasan at pagtitiis, na maranasan ng Panginoon ang kagalakan sa kabila ng mga pagpasan ng mga kabigatang ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong mapagsunod, mapagpasakop sa bahagi, Diyos, kung saan may pagkatiwala namin ang lahat, Panginoon, sa aming mga buhay, na hindi namin, Panginoon, titignan ang mga bagay, Diyos, na ano mga bagay sa ikalwan ng aming buhay, O Diyos, sa pisikal, na bagamat magiging daan, napapalayo kami sa iyo. Tulungan mo kami na sa bagay, Panginoon, ng mga mensaheng ito, makita po namin na, Ama, ang kaayusan ng aming buhay Kristiyano, buhay spiritual, buhay na kaugnayan po para sa iyo. Pagpalain mo po kami lahat sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Amen.